sinabi ni Marcoleta na i-dismiss na yung impeachment, kinontra ngayon ito ni Soto. Okay. Ano ngayon ang punto ni Soto? Ito kasi yung punto ni Soto na sinang-ayunan at tila gumamit ng isang propaganda o kasinungalingan si Ontiveros. Kaya kailangan malaman muna natin kung ano yung sinabi ni Soto. Malinaw? Ito muna yung sinabi ni Soto. What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished Minority Floor Leader? Thank you, Mr. President. If the distinguished gentleman from Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed. Should Senator Marcoleta so allow it? Yes, Mr. President. Thank you, Your Honor. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, listening to the privileged speech of the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, which is now pending appeal by virtue of the MR, or the motion for reconsideration, filed last Monday by the House of Representatives. Is it not? Dito pa lang, alam mo yung klase ng tanong ni Soto. Pasensya na kayo, Senator Soto. May mga gusto kong ginagawa ninyo dati, pero hindi ko alam ba't bigla kayo nagbago ng ganito. Ang tanong ni Soto, sa Tagalog, Tagalogin ko na kasi ang gulo mo magtanong eh. Ang basis mo ba ay yung decision ng Supreme Court? Medyo naguluhan si Marcoleta. The question whether is it... Yes, your basis for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that... Alam nyo kung ba't naguluhan si Marcoleta? Kasi, hindi ba obvious? Hindi pa ba obvious na yun ang basihan kaya natin dapat i-dismiss ito? Your question, sorry for the term the question is so prep. Sasabihin ko sana so stupid eh. Wag na so stupid. So elementary. Obvious pa ba? Bakit mo pa itatanong? Obvious pa ba na kaya nagmo-motion to dismiss si Marcoleta, it is because of the Supreme Court decision? Ano ba pinag-uusapan natin dito? Ulit-ulitin pa. Di ba obvious naman Supreme Court decision? The so-called impeachment is unconstitutional based on their decision. Yes, Mr. President, Your Honor. Kaya nga ganun sagot ni Marcoleta. Yes, obvious ba? Ano decision? Decision ng asawa mo? Decision ng kapitbahay natin? O decision ng Congress? Siyempre, pinag-usapan natin decision ng Supreme Court. Gago! Pipigilan ko talaga maging maging rude eh. As far as I can. I will do my best not to be rude. Kaya lang kasi kasi mainit talaga ulo ko sa mga sa mga hindi makaintindi. Very, very clear and categorical. Correct. The Supreme Court decision, Mr. President, although immediately executory, is not yet final. Thus, appealable. Ngayon, ay nako. Sabi dito, hindi pa daw final, appealable daw. Alam mo, ang ganda ng sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc. Lawyer yan eh. Law 101 ika nga. Bilang lawyer, okay? Ito sinabi niya, hindi po appeal ang motion for reconsideration, yung paulit-ulit na ginagamit na MR. Okay? Hindi po yan appeal. Bakit kanyo? Kasi sinasabi nito,
may appeal pa daw. Okay, bakit? Anong sabihin ng appeal? Wala pong appeal sa Supreme Court decision. Ang appeal po ay isang technical na salita. Totoo na alam nyo mga kababayan kung bakit? Kasi ang appeal, ginagamit po yan. Kunwari, halimbawa, nagkaroon ng decision sa RTC. Pwede ka ngayong mag-appeal sa CA. Kaya nga ang tawag diyang Court of Appeals. Di ba? After sa CA, iba pa rin yung decision, pwede ka ngayon mag-appeal uli. Saan? Sa Supreme Court. Pag nagdesisyon na ang Supreme Court, saan ka mag-a-appeal? kay Supreme Leader? Kaya nga sinasabi ni Jimmy Bondoc dito, mali yung word na appeal para doon sa motion for reconsideration. Okay? Tama yung motion for reconsideration, yung MR na tinatawag nila. Pero to use it as an appeal, hindi po yun tama. Okay? So, linawin natin yan. Apila na. Marami nagtatanong kung naka-apila na, ba't tayo nagmamadali? I-dismiss ito sa atin. So, may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? The question, Mr. President, is speculative. Yes. Nayari siya doon. Kasi ginagamit sa korte yan eh. Kasi ang sabi ba naman ni Soto, di ba, unanimous nga. Paano kung unanimous din na lahat sila magbago isip? Lahat yung 13 judge biglang nagbago isip. Ay, iba pala. Kasi ngayon, ang nilalaban ni Soto, habang may appeal pa, mali pala yung word na appeal. Habang may MR pa ang Kamara, diba, na ang Kamara nagsabi sila, may motion for reconsideration kami na hinihingi sa Supreme Court. Sabi ni Soto, habang may MR pa, wag muna tayong magdesisyon. Wag muna tayong magdesisyon. Mamaya pag-uusapan din natin yan. Di ba? Kasi nga daw, what if biglang magbago yung mga utak ng mga Supreme Court justices? Alam nyo, pagdating sa court, hindi pwede yung ganyan. Kaya nga, di ba, may mga ganyan term na ginagamit sa court na objection, Your Honor. Speculative. Kasi nga, hindi pwedeng i-assume mo na, paano kung may ganito? Walang ganon. Yung kung ano yung decision at the moment, yun ang dapat sundin. Di ba? Yun muna ang dapat sundin. Okay? So sinasabi nga ni Senator Marcoleta dito, speculative po yun. Yes. May I have a speculative answer, Mr. President? May I have the speculative answer? O sige na nga. Pinatulan na ni Marcoleta. Sabi niya, sige na. We cannot speculate. We can only guess, second guess. Kaya natatawa na siya dito eh. Kasi yung banggang, sandali, alam ba nito yung sinasabi niya? Parang hindi abogado ito. Ay, hindi nga pala. Because on the basis of... Kasi gusto niya sumagot according sa speculation. Hindi pwede yun. Pasasagutin mo yung kausap mo, especially legal terms, ng out of speculation lang. What if may ganito? Paano ganito? Ano sa tingin mo? Hindi pwedeng gayon. Ano ba, Soto? Of our experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Palagay nyo lang po merong isa na nag-reverse. Hindi rin po ma-overturn eh.
Kasi po ang kailangan po ninyo ay 8 ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, meron kayong makukuhang 8 na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman, but I have done my research, Mr. President. Ayan, yan. Akala, alam mo, si Soto talaga, no? Ngayon ko lang na-realize na, alam mo, napaisip nga ako minsan. Pa-realize ako. Sabi ko, mahirap talaga pagka bumoto ka ng yung graduate ng NAGMA. Kasi di ba, merong guru graduate ng Magna Magna cum laude. Ito, NAGMA. Ano yung NAGMA? Yung ba din yung Magna? Hindi, NAGMA. NAGMA magaling. Hirap ng may ganito. To remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Yes, it's not impossible but improbable. Kasi nga po, sandali. Linawin natin kasi, ito po ay the entire Supreme Court decided that it is unconstitutional. Hindi po ito 5 against sa 6 o 8 against sa 8 against sa 5. Hindi po ganon. Ito po the entire justices. Kaya nga ang ganda na sagot ni dito ni Marcoleta. In landmark cases. In the case of Labogal, Bilaan Tribal Association Incorporated. Yan. Meron pa silang jurisprudence. Kanang tutsa. Tingnan mo kung paano siya hulihin ni Marcoleta. Versus Victor Ramos. GR number 1278882. December 1st, 2004. Questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its earlier ruling. And also, Mr. President, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. This is the case of Lily Lopez versus Lolito Lopez with GR numbers 25497-957-58. So may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. Ayan na. Ayan na yung mga sagot sa mga Little Miss Philippines. Gago! Ay, nako, grabe ang buhay, Ireo. Kaya dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago magdesisyon ang Supreme Court, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, yung po bang mga kasong sinabi nyo, unanimous decisions po ba lahat? Ayan na. Patay ka ngayon. Paano ka pa? Pa-quote-quote ka pa. Pa-quote-quote ka pa ng jurisprudence mo dyan. Pa-quote-quote ka pa ng mga decision ng Supreme Court. Tinanong ka lang na napakasimple. Unanimous ba ang decision na yan? Tapos biglang bumaligtad lahat ng Supreme Court justices o yung ilan man lang? Ibig sabihin, kasi ganito yan. Ito ang konteksto dyan. Sinasabi ni Soto, pwede naman bumaligtad yung mga Supreme Court justices. Ang sagot naman ni Marcoleta, pag ganyang instance na unanimous ang decision ng Supreme Court, malabong bumaligtad dyan. Kung meron man babaligtad dyan, 1 o 2. Madami na yung 3. Kahit 3 pa ang bumaligtad dyan, hindi ma-turn over yung desisyon. Kailangan, sabi nga ni Marcoleta, kailangan mo dyan ng 8 na magbagong gising. Pagkagising, ay, mandali, constitutional yung impeachment. Kailangan 8.
Eh yun ngang makakuha ka ng 2 na magbago isip, malabo na 3 pa, 4 pa, 8 pa. Malabo. Yun yung konteksto niyang usapin na yan. So ang sabi nga ni Marcoleta, sandali, yan bang kino-quote mo? Unanimous ba decision dyan? Ibig sabihin, the entire Supreme Court said unconstitutional pero naging constitutional. Sige nga. Unanimous ba? Ano sagot ni Soto? I am not sure about that. But one thing I can... I'm not sure about that. Anak ka ng wewe. Nag-quote ka pa. Sakit sa bangs. Kasi yun nga yung punto doon eh. The impeachment na sinasabing unconstitutional, unanimous. So, wala nang saysay yung MR. Yun ang sinasabi dito. Ngayon, magko-quote ka ng example na hindi, posible naman magbago isip ng mga judges. Eh, anong konteksto? Ang konteksto ba ay lahat sila before nag-decide? Diyan sa kino-quote niya, unanimous na nag-decide silang lahat at sinasabi nilang, hindi, mali ito. Biglang ang sagot ni Soto, Dili ko alam dili. Hindi ko alam yan. Alam mo, dito mo malalaman talaga yung abogado at hindi abogado no? Kasi sa korte, gawin mo ito, yung magko-quote ka ng jurisprudence na hindi mo alam ang details, out of context Out of context yan, tapos yung quote ka ng quote na hindi mo naman pala alam yung decision ng court. Kung ilan silang nag-decide. What I can say is that if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa po. Ibang level ka. Achiche! Achiche! Unanimous decision can be a unanimous mistake. Lahat sila mali. Agoy. Agoy, 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 agoy. Nangyaring gano'n, Mr. President. At saka po tayo, pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. Diyan palang nadali na siya. May example pa kasi si Soto di ba? Na pagka masyado tayo mabilis, baka matinik tayo. I mean, pag ako tumatakbo, hindi ako nakapaa. Kaya hindi ako matitinik. Alam mo yung simpleng wit lang din ito ni Marcoleta no? Kawawa talaga Well, Mr. President, there's always a first time. Regardless of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal. Hindi naman binabar yung appeal But the possibility na bumaligtad ang desisyon, napakalabo. That's the point, Soto. You do not understand. The point of Marcoleta is simple. Para bumaligtad ang desisyon ng Supreme Court, you need 8. And that is impossible, malabo, mahirap, imposible. Wala pa sa kasaysayan na nangyaring ganyan. Yan ang punto ni Marcoleta. Kahit ibang mga abogado, alam yan. Babaligtad ang 8, biglang magbabago ng sudden change of temperature. Nagbago yung kanilang pakiramdam. Mr. President, that is one thing for sure. Now, secondly, where is the ball, Mr. President? Or meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate? Or in the... Anong ball ya? One Ball University, yung sa school bukol. Ay, nako. Ako, noon hindi ko sinasakyan yan Kasi sabi ko, meron namang mga magagandang gustong mangyari ito si Soto pareho ng aking paniniwala. Pero ngayon, parang naniniwala na ako sa graduate ito sa One Ball University.
Ayoko maniwala nun eh. Impeachment court. Didn't the impeachment court throw it back, remanded, returned to the House of Representatives? So what are we dismissing in the Senate kung wala sa atin ng kaso? Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Siguro naman dapat magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Pag-usapan natin, since ayan na yun yan yung premise nitong pag-uusapan natin tungkol po kay Ontiveros. Okay? Ipapakita ko sa inyo kung ano yung naging sagutan ni Marcoleta at ni Ontiveros. Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the I would gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bang, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Yan ang tinatanong ngayon ni Marcoleta. Unanimous ba yung kinu-quote mo? To Kasi reiterate po, what I... baka division lang yan, 5 lang yun. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to Dito, nililinaw naman niya. Kasi dalawa yan pag Supreme Court, division lang, ibig sabihin, iilan lang sa Supreme Court. Pag sinabi mong en banc, the entire Supreme Court. Okay? So tinatanong niya, nililinaw niya, is it the division o en banc? Hindi nga makasagot ng diretso si Ontiveros. Hirit ka pa ng hirit. what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decision. Ito alinaw na sinabi niya. Reversal ng unanimous decision. Meaning, the first decision was unanimous. Tapos, nagkaroon daw ng reversal decision from the unanimous decision. Malinaw. Yan ang sinasabi ni Ontiveros na ipapakita ko sa inyo na napakasinungaling niya. I will cite you the same thing that he is citing. Not she is a liar. Sinungaling ka, Ontiveros. Ang sabi mo dito, okay? Ang sabi mo dito, unanimous reversal. Ibig sabihin na yung from the unanimous decision, halimbawa lang, from favoring, nagkaroon ng reversal. Yung nag-favor, unanimous. Lahat. Okay? Papakita natin. Yes, but I am asking for qualification, Mr. President, whether these are... Okay? So, eto yon. Ipapakita ko sa inyo ngayon to. Ito po yung sinasabi niyang mga kaso. Yes, what is the pleasure of the Honorable Ontiveros? Thank you, Mr. President, and to the good gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the... Ulitin natin ang linaw po mga kababayan. Ang sinasabi niya dito, a decision, a unanimous decision, okay, was reversed o hindi ko alam, wait, ano yung eksaktong term na ginamit niya. Pakinggan natin, ha? Rewind natin. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Sorry. That in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision. The Supreme Court has reversed a unanimous decision. Ito yung mga case na sinasabi niya, lahat daw, kaya nga unanimous lahat daw ay nagsabi ng ganito, tapos biglang nag-reverse. Nagbago yung iba, kaya nabago yung desisyon. So halimbawa lang,
I'm not sure kung 15 yung judge na nandyan. Kasi dun sa impeachment, may 2 wala eh. Nasa ibang bansa ata or whatsoever. Hindi ko alam kung 15 yung sinasabi niya dyan. Basta unanimous. Ibig sabihin, all the judges that is present or nagtatakil nung case na yon, lahat daw sila ay favoring this decision, biglang ni-reverse, binago. Kaya nanalo naman yung kabila. Okay, yan na sinasabi niya ha. In a lot of instances before. Ano Dalawa yun? lang po ang ibibigay kong halimbawa. League Sige. of Cities of the Philippines versus Okay. COMELEC. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa. Yan muna tayo. Ano daw yon? Ito yon. Papakita ko sa inyo. Ayan. SC ruling on League of Cities versus COMELEC. Yan yung sinabi niya. Ulitin natin ha. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2009. Isa the Philippines versus okay. a Ayan unanimous yun. decision in a lot of instances before. Ito yun, Dalawa una. lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus COMELEC. Original decision 2008. Reversal on motion for reconsideration 2000. Ano sabi niya? Unanimous daw. Ano nakasulat dito? Mag-Google kayo. Makikita nyo ito. O kung mas maganda, i-chat GPT nyo ito. Initial decision November 18, 2008. The Supreme Court voted 6-5. Putang ina, sabi ko. Napamura ako nung nabasa ko to. Hindi ko minumura si Ontiveros ha. Napamura lang ako as an expression. Kasi sabi ko, sinungaling itong ni-research ko. Bakit? Sabi dito, the Supreme Court 6-5 declared unconstitutional the cityhood laws of 16 municipalities. 6 over sa 5. So panalo yung nagsasabing unconstitutional. Okay? Panalo kasi nga 6 sa 5. Therefore, hindi siya unanimous. Yan yung pino-point out ni Marcoleta. Sandali, unanimous ba ya? Kasi sana kung 11 against 0. Yun ang unanimous. 11 against 0. Eh dito, 6 against 5. So hindi yan unanimous. O anong tawag mo kay Ontiveros? Sungaling. Gago! Nagkaroon ng reversal. The court 6-4 reversed its prior ruling. So nagbago. Ito pala, sorry. Hindi pala yan. Motion for reconsideration granted February 15, 2011. So nagbago. Sa madaling salita mga kababayan, nagbago po ito. Okay? Alinaw po, nagbago yung desisyon, pero ang punto dito ay ito. Okay? Ang punto po dito mga kababayan, kasi pag sinabi mo nagbago, 7 na ngayon ang nagsabi na constitutional. Yung city na yon, kung ano mang city yon. Okay? 7 na yung nagsabi at 6 na lang ang unconstitutional. So, nagbago. Umangat yung nagsabing constitutional yan. Pero, kasinungalingan yung sinasabi ni Ontiveros na unanimous ang decision nung una. Hindi unanimous, 6/5. Kaya posible yan talagang magbago. Kasi ang liit eh. Isa lang ang pagitan. 6/5. 6 ang nagsasabing constitutional, 5 ang nagsasabing constitutional. Nagbago. Naging 7 na ngayon na nagsasabi. So 2 lang ang nagbago utak at nagsasabi ngayong constitutional na siya. Yan yung punto ni Marcoleta na yung sa impeachment ni VP Sara Duterte, unanimous. So anong ibig sabihin nito? Nagsinungaling si Ontiveros. Not once, but twice.
Pakinggan nyo. The next. Hindi, kasi para maintindihan natin, sabi ko, grabe ito si Hontiveros. Oh. Hindi lang siguro na point out ni ni Marcoleta kanina kasi hindi niya siguro pa nakita ito. Kaya hindi niya na point out. Wala siyang time para mag-research, di ba? Kaya nga niya tinanong si Hontiveros unanimous ba yan doon sa bandang dulo? Oh, eto. Pangalawang kasinungalingan ni Hontiveros. 2009. Isa pa pong halimbawa, International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed, Ano daw yung decision? Unanimous. So sinasabi niya na parang, hindi, unanimous ang decision nitong impeachment pero pwede pa magbago. Kasi ito yung mga cases na unanimous. Pinunto na nga natin nung una, hindi naman unanimous So nagsisinungaling ka, Hontiveros. Pangalawa, okay? Pangalawa, itong sinasite niya, ano yon? Yung ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Unanimous daw. Tingnan natin yung desisyon. Tinanong ko kayo ulan kay ChatGPT. Tinanong ko, is it unanimous decision in the first decision? Ano sagot ni ChatGPT? Ayan. No, the first decision of the Supreme Court in the case of ISAA et al. Versus Greenpeace. Ayan po, nakalagay dyan. Details of the 2015 decision. Pakinggan natin kung ano yung tama ba yung kaso na yun. Reversed unanimously on MR din, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. Ito yan okay. Wait lang. Ito kasi yung sa baba na. Ito, wait lang Acquisition of Agri-Biotech Applications Inc. Ayan. o ISAA et al. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. December 8, 2015, ayan po. The Supreme Court voted 10-5. Okay? 10-5 in favor of banning field testing, invalidating, ayan yung mga desisyon. 10-5. Asan dyan ang unanimous? Ino naman Nakakarindi naman Ang lantarang pagsisinungaling yan, hindi unanimous yan Ayan pakinggan nyo. Versus Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December. Ano? Original decision, unanimous daw. The Supreme Court voted 10-5. It was not unanimous. Hontiveros, napakasinungaling mo. December 8, 2015. Reversed unanimously on Ayan. MR din, July 26. Ayan, July 26, 2016, which set aside na reverse. Alinaw. So yan yung kaso na yon. Pero hindi unanimous in the first place. Dalawang kaso ang sinite ni Hontiveros na sinasabi niya the first decision was unanimous and yet it was not. You are a liar, Hontiveros. Liar ka. Napakasinungaling mo. Hindi siya unanimous. Ang linaw niya, 10-5 ito. Nagbago lang kasi nga 10-5 Hindi siya unanimous. Hindi 15. Pag sinabi mong unanimous, lahat. Dapat talaga, nag-abogado na lang ako. Tumakbo ako, senador. Susuplakin ko talaga to. Kakairita Huli sa bibig Unanimous. Anong unanimous dyan? Tingnan ninyo. Ay, sorry.
tingnan ninyo ha, pagpipilitan niya pa ito. Pagpipilitan niya, babarayin siya ni Marcoleta 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. So, yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito sa kasong pinag-uusapan natin. Malay po natin. Salamat po, Mr. Noted. President. Salamat sa Mr. good President, gentleman may I from know Tarlac. from the Entered good into the Senator, record. Senator Ah. Marcoleta. may I know Tingnan nyo ha, may tatanong. Dodobleng tanong niya. Ibig sabihin, sisiguraduhin niya. from the good Senator if these decisions are bank decisions? Or Tinanong niya division. muna, is it en bank or division? Importante kasi yun eh. Pag division, iilan lang. Pag en bank, lahat. Hindi nga masagot ni Ontiveros eh. Yes, Mr. President, unbanked decisions po. Well, you have to cite the Ang tagal, nagtanong muna siya doon sa kanyang coach. Naririnig niyo may nagsasalita. Tuloy natin. the I would gladly jurisprudence. cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi pong bank, lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. To Kasi reiterate po, what I... baka division lang yan, dahil 5 lang yun. Tinatanong ko unanimous. Hindi po No, bank Mr. yun. President, to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court decisions. Yes. Ang linaw po dyan. Sinasabi niya, unanimous decision daw. Na biglang na-reverse. Dahil nagbago isip nung karamihan. Kaya nga nagbago kasi karamihan. Pero nakita natin at ipinakita ko sa inyo at ibinuking natin na si Ontiveros ay nagsisinungaling.